Kumusta? Magandang umaga ulit. Ako nga pala si Marcio. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung bagong parang kasi madalas ko nakikita na marami nagtatanong kung paano ba sila kikita sa website nila. So, mahirap kasi sagutin yung ganong klaseng tanong ng isa-isa kasi maraming paraan. So, ngayon, nag-organize ako ng 20 ways or 20 paraan para i-monetize yung isang website or para kumita dito. So, para masagot ko lahat ng mga tanong nila, gumawa na ako ng isang video presentation. So, ang una ay ayaw niya lumipat. Yan. AdSense. So, AdSense ang isa sa mga pinakamalaking publisher network kung saan halos lahat ng publisher, kahit yung mga malalaki at maliit na publisher, AdSense na nagsisimula. So, kumikita rito per click. So, maglalagay siya ng ads sa site mo. Tapos, pag may nag-click doon, so, kikita ka. So, ganun lang siya kaidali. Pangalawa, na ginamit ko noon is Amazon. So, sa Amazon naman, is para siyang commission basis. So, kung familiar kayo sa Amazon, isa siyang, parang portal, merchant portal kung saan nagbebenta ang mga tao ng produkto nila. Most of the time, physical products ang binibenta nila like upuan, computer, gadgets, mga ganon. So pag nakabenta ka, meron kang porsyento na 4% to 85% commission. So maganda rin to kapag yung site mo is about products review or mga products related stuff. So, pangatlo, pinaka the best ko ngayon is yung CPA offers. So, medyo mahirap siya ipaliwanag, pero may video ko about CPA na nauna na makikita nyo sa baba ata at maaari nyo siyang panoorin. So, cost per action ang tawag dito. Pang-apat na paraan para kumita sa website is gumawa ka ng sarili mong produkto. So, kung meron kang sariling niche or sariling topic na sa tingin mo ay makakagawa ka ng isang produkto, sabihin natin e-book, sabihin natin physical products, o cellphone na pambukas ng bote, maganda yan. So, isa sa mga pinaka best way para kumita is gumawa ka ng sarili mong produkto at ibenta yun sa site mo. Ang susunod ay email list or newsletter. So, kung familiar kayo sa feeds or newsletter, so marami nagsasubscribe sa website nyo, maaari nyo itong magamit. So, di ba sa feeds nyo, meron din itong AdSense kung gumagamit kayo ng AdSense sa feeds. Minsan, pwede kayo magbenta doon ng solo ads. Yung solo ads, para siyang banner na binibili ng mga advertisers o ng ibang tao, ibang vlogger din, para mapunta yung link nila sa feeds mo or sa email mo na sinasend sa mga readers mo. Clickbank, isa rin itong merchant site, pero most of the time, mga digital products ang binibenta dito. So, may mga tao din nagbebenta ng e-books, ng mga services, ng guides, ng softwares, dito nila pinapadaan. So, parang commission basis din. Ang maganda rito, marami din silang produktong pagpipilian. More on sa technology stuff ang mga binibenta nila. Private content. So, sa private content, kunwari may mga guides ka, may mga tutorials ka, may mga videos ka, na sa tingin mo is hindi siya available public. Meaning, para siyang unique, yung bibihirang tao nakakaalam nito. So, maaari mo siyang ibenta or magkaroon ka ng sariling site or forum kung saan magbibigay ka ng VIP access sa kapalit ng pera nila. Big company rev shares. So, kung familiar kayo sa mga consignment, parang ganun, is para siyang ganyan. So, yung mga big companies like Target, iTunes, at ibang mga site, is nagbibigay siya ng revenue share kapag nakabenta ka. So, commission basis din siya. So, ikaw yung nagbibigay ng traffic. So, pag nakabenta ka or nagustuhan nila yung service ng isang bagay, is kikita ka. So, isa sa mga sites na popular ngayon is yung sa Commission Junction kasi doon pumunta lahat ng mga advertisers or merchant.
So, AdSense alternatives. So, ang AdSense, hindi lang kasi siya yung nag-iisang PPC platform. So, marami din. Like Infolinks, sumunod, Buy and Sell Ads, Contera, AdBright, Utica, Bidvertiser. So, kung naban ka sa AdSense, pwede ka dito sa mga to. Sell ad space. So, kung familiar ka sa mga billboard, so ganun siya nag-work. So, sa website natin, pwede tayo magbenta ng ad space or yung parang box. So, makikita natin yung advertise here. At pwede yung ibenta per monthly basis or yearly basis, depende sa'yo. At yun, isang paraan din yung para kumita. So, merong site talaga na nag-aggregate nun or nagko-combine ng lahat na nag-organize is yung buy, sell ads. Sponsored post. So, kung meron ka ng magandang audience or sabihin natin meron ka ng magandang traffic na nakukuha, most of the time makaka-receive ka ng mga emails or contact letters na nagkakaroon ng parang bumibili sa'yo ng isang review about sa site nila or sa product or services nila. So, ang gagawin mo, mag-write ka ng isang parang product review at nang tawag doon is sponsored post. Consulting services. So, kung blog mo is about parang professional blog or meron kang isang specialty, parang talagang doon ka naka-focus and alam mo ang ins and outs ng niche na yon, is maaari kang magbenta ng services mo as a coaching or consulting services. So, isa rin ito magandang passive income na parang imbes na offline ka na nag-advertise sa sarili mo, pwede na siya online. RSS feed ads. So, para tong newsletter emails. So, ito naman sa mga feeds na nakukuha. So, mapapansin nyo, meron ditong same like AdSense ads sa feeds niya. So, per click din siya at pwede rin ka magbenta ng solo ads. Content locking. So, sa content locking naman, same with private forums or private blog post. Ito naman, para ma-access nila yung site mo or yung services mo, ilalock mo yung pinaka-content. So, hindi na mag-fill up ng survey para ma-open yung content na yon. And once na fill up nila yung survey, makikredit yun sa'yo. Pay per download. So, easily, you will be paid per download. So, mag-upload. Kung meron ka isang software, application, ebook, music na gusto mong i-monetize, pwede to. So, i-upload mo yung file mo sa site nila, sa isang PPD site. As once na may nag-download doon, magko-complete sila ng survey, is kikita ka. Kapalit ng product na binigay mo. Link sharing. So, ito yung pagbebenta ng links. So, ginagamit to mostly ng mga SEO people na gusto makakuha ng backlink sa site mo. Kaso, kung gusto nilang long term, syempre, hindi naman tayo pwede magbigay ng links basta-basta. Is maganda, ibenta na lang natin to. So, isa sa mga sites na maganda para dito is yung Linkbox. Donations. So, mostly nakikita ko to sa mga game servers or sa gaming site. So, ito yung parang voluntarily donation ng mga visitors or mga taong dumarating sa site mo para sa'yo. So, malay mo, meron kang magandang community, may maganda kang binibigay sa kanila ng libre. So, maganda rin, kahit pa paano, humingi ka ng donations para sa web hosting, saka sa domain. Merchandise. So, kung familiar kayo sa mga big society sites, nagbebenta rin sila ng mga t-shirts, ng mga mugs, di ba? Parang sa brand nila. So, pag meron ka ng magandang brand, pwede ka na magbenta ng mga merchandise mo. May mga logo mo, may mga stickers, yun, watch. Maganda yan. So, ang huli sa lahat is ibenta mo yung site mo. Sabihin hindi ka kumikita talaga na meron kang talagang magandang site, meron kang magandang visitors count, UV, ganyan. Pero kahit anong gawin mo, hindi mo siya may monetize. So, ang huli is pwede mo ito ibenta. Ang maganda niyan, pwede mo siya ibenta sa Flippa. So, sa Flippa kasi,
para siyang yung nandyan talaga na organize lahat mga websites na nabibenta by auction saka by sale. Ang maganda rin dito kapag meron kang site na hindi mo na nagagamit pero hindi mo na na-update pero maganda pa rin yung traffic niya, is pwede mo siyang ibenta kaysa naman masayang lang at ma-devalue ng Google. So ito yung mga paraan para may monetize ang iyong site. Kung may mga tanong po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba or add nyo ako sa Skype, siguradong makakatulong ako. At kung may mga questions pa kayo, visit nyo ng askpb.com o yung Ask Pinoy Vloggers. At yun, hanapin nyo ng Facebook group namin as pwede namin kayo matulungan doon. So this is Amar Cho again, signing out.